Ang komisyon, tiniyak ko na imposible raw na magkakaroon ng dagdag bawas sa halalan. Kasunod po yan na unang pahayag nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagdeposito naman itong Automated Election System Source Code ay nasa Bangko Sentral ng Pilipinas na isinagawa ko yan ngayong araw ng Commission on Elections. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Tiniyak ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa publiko na imposibleng mangyari ang dagdag bawas ngayong darating na halalan sa Mayo. Ito ay kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na sinabi raw ng kanyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Duterte na nangangamba siya na may maaaring mangyaring dagdag bawas sa halalan. Agad naman itong sinagot ni Garcia at sinabing simula 2010 ay wala pang napapatunayan na may nangyaring dagdag bawas sa mga naging halalan. Dagdag pa niya, maraming paraan na sa isang automated elections upang ma-verify kung tama ba ang mga boto na pumapasok sa mga machines mula sa mga balota. Isa na rito na makikita agad ng mga watchers at mga botante ang election returns dahil ito ay ipapaskil agad sa labas ng bawat presinto. Ipapakita rin ang mga ballot images sa mga watchers at citizens arm. Kaugnay pa nito, ang komisyon ay magsasagawa rin ng random manual audit at bukod sa hard copy ng resulta ng mga boto at resulta mula sa servers na makukuha ng mga citizens arm, bibigyan din sila ng poll body ng QR code kung saan nakalagay ang kabuuan ng mga boto sa bawat presinto. Ginagaranti po natin sa lahat sa sambayanan na imposible po yung dagdag bawas sa isang automated election. Simula pa noong 2010, wala po napatunayan kahit isang presinto na nagkaroon ng dagdag bawas sapagkat lalong-lalo na po ngayon yung 2025 NLE natin. Madali pong i-verify kung ang boto ay nabilang at ang boto ay na-transmit. Napakadami pong paraan to verify, to counter-check yung lahat ng result sa bawat presinto. So yung pong agam-agam ng ilan patungkol sa maaari magkaroon ng dagdag bawas, again, wala pong basihan po yun. Samantala, ngayong araw isinagawa ng komisyon ang pagdeposito ng mga na-trusted build na automated election system source codes sa escrow ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasama sa mga source code na dineposito ay ang automated counting machine system, consolidation and canvassing system, election management system, secure electronic transmission system, at ang online voting and counting system. 5 flash drive ang kabuuan na nilagay ng komisyon sa naturang vault. Ang pagdeposito na ito ay alinsunod sa Republic Act 8436. Magmula noong 2010 na national at local elections, sa Bangko Sentral na ng Pilipinas dinedeposito ng poll body ang mga source codes. Para sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ang kanilang commitment na tiyakin ang integridad ng electoral process ng bansa. Saksihan nila pagbukas mismo ng vault yung lahat ng nadepositong mga envelope na naglalaman ng mga source code simula 2010 ay makikita nila doon. Naandun yun, hindi natatanggal, hindi inaalis, naandun yun. So, pag sinama natin itong mga envelopes na naglalaman ng source code ng transmission, source code ng OBCS, at source code ng makina natin nung fast track, ay makakasama ito doon sa mga karamihan pa. At siyempre, dahil ito ay nasa pinakamataas na, yung iba kasi sa mga bangko din na deposito Pero ito dito natin minarapat, nasa batas naman, sa Bangko Sentral ng Pilipinas kasi iba ang level ng seguridad dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Para lang mapatunayan natin sa sambayanan na protektado yung source code natin. Mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Malate, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo!